Goodbye, Barcelona! So guys, malapit na tayo sa Madrid. So ito yung kakainin guys if ever, oh. Ang ganda dito. Grabe, ang bilis ng switching, no? At least double bed, malaki, hindi ganoon kasikat. Ang init dito sa Madrid guys, mas mainit dito kumpara sa Barcelona. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Madrid from here sa Barcelona. And now guys, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong ating gagawin ay binook po natin sa Trainline app. So, lalagay ko dito yung Trainline app, yung logo niya, para makita nyo if ever kapag gusto nyo po mag-book, is feel free to book there. And actually, mayroon pang mga ibang options na pwede nyo pag-bookan. Ilalagay ko dito sa screen, okay? So, basically, nung nagbo-book tayo, pinagkumpara natin kung magkano yung mga tickets, ganyan. And so far, ito pong nasa Trainline app yung pinakamura na nakita natin. Nung nagbo-book tayo, nag-check tayo, ganyan. And ilalagay ko dito sa screen kung magkano po natin na-book itong ticket na to. Kasi hinahanap ko, hindi ko siya matandaan, hindi ko maalala dito. Ayan. So, yung from Barcelona to Madrid, 3,427 pesos po yung ticket natin. And guys, nasabi ko na ba kanina? Nakalimutan ko agad. Pero dito po sa Europe, yung mga train lines, most of the train lines ay hindi po exact. Like, hindi fix yung price lagi. So, basically, dapat mag-book kayo ahead of time. So, ito po, a month before natin to binook. So, baka mas makamura pa kapag 2 months before mag-book, ganyan. So, pwedeng makakuha kayo ng tigo 1,000 pesos lang, ganyan. Eh, tayo 3,000 plus na inakbukan natin at ito na yung pinakamura. And actually, meron pang mas mura dito, kaya lang gabi na. Gets nyo yun? Yung parang mga around 7 PM, ganun. Eh, itong oras na gusto natin, which is morning, ito po ang presyo. So, ito po ang itsura ng ticket. So, dun sa mismong Trainline app, nakalagay na ganyan. Ayan, nakikita nyo ba? Ganyan ang lalabas. So, 7:27 AM kasi yung ating alis. Tignan nyo, 2 hours na lang. Then, 2 hours and 45 minutes po yung biyahe. Direct siya from Barcelona Sants. Tapos, papuntang Madrid Atocha. So, 10:12 AM tayo dadating doon, okay? Tapos, ayan, car 7, nakalagay din dito. Then, seat 15A. Yan po ang ating seat. Tapos, ang itsura ng ticket natin ito. Pakita nyo ba? Ganyan siya. So, i-scan lang siya later. Ngayon, let's go guys. Magpunta na tayo. Kasi, gagamitin pa natin yung ating natitirang Ola Barcelona card na validity ngayong araw. Going dun sa Barcelona Sands. Paalam na tayo sa ating hotel room. Thank you so much, Hotel Ginebra. Panoorin nyo guys yung first vlog about this one. So far, nagustuhan ko yung ating experience dito. Napakalapit. Nasa center talaga siya. So, kung naghahanap kayo ng nasa center na hotel dito sa Barcelona, ito po yung super duper i-recommend ko sa inyo. Maganda talaga siya. Again, yung link, ilalagay ko sa ibaba if ever you're interested to book it. And again, from mismong airport, going here, sasakay lang kayo sa Aerobus, wala nang babaan, ganyan. I mean, wala nang stop. Dire-diretso na. Direct na yun. Nakakatakot. Wait, check pa natin isang beses. Hindi ako pampante. Alam nyo guys, ngayon lang tayo lalabas ng Europe ng madaling araw. Nakabahan ako sa part na yun eh. Ayan siya. So, lalabas na tayo. So, ito. Pag mag-check out, ilalapag lang ba dito? Dito naman ilalagay yung susi. Sige, ilapag na lang natin siya. Thank you so much. Thank you. Teka. Type natin Barcelona Sands. Ayan, may bukas naman na. So, Catalonia Station lang yan. Katabi lang natin. Let's go. O, since may maleta tayo sa Google Maps, sa route options, nilagay ko yung wheelchair accessible para i-avoid yung stairs and prefer yung elevators. Bye-bye. Bye-bye, Hotel Ginebra. Ganyan naman tayo sa elevator na pagkaliit-liit. K0. Ito po ang ating outfit for today's video. Very simple lang. Nag-cap lang tayo, shirt and pants. Grabe yung labi ko, nagsusugat dito guys. Huwag nyo nang pansinin. Ako conscious ako sa labi ko ngayon. Sa lahat. Okay. Oh, walang katao-tao sa labas. Okay.
God, walang katao-tao. Is it safe to go around? Walang katao-tao. Sige, let's go. Ayan, may police naman ako nakikita. So I think it's safe. Good morning! Ayan guys. Walang katao-tao. Welcome to Barcelona! Wait, di na pala welcome kasi paalis na tayo. Goodbye Barcelona! Buenos dias a todos! Good morning everyone! Ayan. So hintayin lang nating mag-go. Pag kami lumalapit sa atin guys, napaparaning ako talaga, like literally. Ayan yung mga train line. Okay. Follow the rules. Bye-bye. Plaza Catalunya. They're so awesome. Doon tayo dumaan sa gitna kasi gusto ko makita yun. Ah, ito na yung pala elevator. Let's go. At least ito na yung elevator. Ay, sira. We apologize for inconvenience. Diyos ko, sa gitna na lang tayo dumaan. Let's go. Ayan. Ayun. Tutuwa ako. Ah, yung piano pala na to talagang nandito. Nakikita ko guys kasi parang kahit sino pwede magpiano dyan. Wait. Yung intrusive thoughts ko mananalo. Kailangan natin magpiano. Gusto ko lang siyang i-try. Ay. Hindi gumagana. Siguro sinasaksak ba yan? Grabe. May iwan tayo ng train. Ginusto ko pang magpiano. Ayun guys, so yung Aerobus. Yung from oh my god, may mga tao. Naparaning agad. Dito tayo. Plaza de Catalunya. Buhat portion tayo. Ay, finally. Dito tayo sasakay sa Renfe. Okay, let's go. So R. So dito siya. So ayan siya. Sasakay tayo sa color blue line. Ayan nakalagay. So papuntang El Hospitalet de Llobregat. 5:44 yung dating. At least magagamit natin siya sa last day. So baba tayo. Gamitin natin tong lift. For the lift. Baba po. Wow, yung lift nila may amoy. Like, literally may amoy. Yung parang pabango, ganun. Baka akala nyo kasi negative yung sinasabi ko. So, dito tayo sa R1 sasakay. And dito tayo sa Via 2. Parang platform 2. Barcelona Sands. Ayun, dun tayo bababa. Anong oras? 6 minutes. Dito makikita guys, ayun. Alam nyo, mas mainit pa dito sa train station kumpara dun sa labas. Sa labas medyo malamig-lamig eh. Alam mo yung parang Tagaytay weather talaga. Tapos dito parang, ang init. Para ka nasa loob ng pugon. Totoo pala yung mga nasa meme. Kasi may mga napapanood akong meme. Pero London yung mga napapanood ko na super init daw. Parang sauna. So ang init dito sa train station nila. May aircon naman sana. I don't know why. Or it's just us. Ito guys, yung mga pwede nyo sakyan. So R1, R3, R4, saka RG1. Kasi lahat yan may stop sa Barcelona Sands. Yung next available is itong R3. So dito na tayo sasakay. Point, tingnan nyo lahat ng line nandun. Ayan na! Dito na tayo sasakay! Pero buhat-buhat tayo lagi. Ito itsura ng train dito. Sa next line lang din agad naman tayo. Doon lang din tayo bababa. Dito tayo sa R3 sumakay guys. Alam nyo, nagsisimula pa lang naman yung ano natin, yung Europe trip natin. Pero I realized, okay din pala siyang okay din siyang DIY. Like, madali lang din naman pala siyang i-DIY. Though kasi nung una, don't get me wrong, sinabi ko nung una, nung nag-travel and tourist tayo for convenience and also, medyo takot nga ako sa France that time. Takot ako sa Paris. Pero sana makikita natin sa mga susunod na araw. Parang first judgment pa lang. Parang feeling ko okay naman siya pala. Ayun guys, nakalagay doon yung next stop. Barcelona Sands. Oo nga pala, nakalagay doon nung nag-book tayo ng ticket sa train line. Kailangan doon i-present yung passport. So basically, kapag dito kasi kayo sa mismong mga train stations here, no need. Pero kapag kunyari pupunta kayo ng Madrid, ganyan, nasasakay kayo doon sa train na binuka natin, kinakailangan po may kasamang passport. We're here! Para tayo. Wait! Ito na lang maaga
maaga tayong dumating. Ngayon pa tayong time mag-explore ng Barcelona Sands Station. And ito yung itsura. Nice. So, what's next for us? Saan tayo? Dito, going to Madrid. Departure. Daming mga nakalagay. Hola. Hola. Where can I find this? Barcelona Sands going to Madrid at Atocha? Over there. The green screen. Okay. Here. Gracias. Okay. So, dito. Lalabas kayo dyan. Need lumabas. Dito tayo sasakay. Dun. Guys, napapakita ko sa inyo. May binili tayo. Nakikita nyo to? Bumili tayo ng ganito sa Lazada. So, padlock to. So, para secured mamaya yung ating maleta. Kasi syempre hindi naman tayo lagi nakatingin doon, diba? Yung tingin-tingin para hindi siya makuha. As a praning and gusto lang maging secured ang gamit. Shoutout sa'yo, Jax. Ikaw nag-recommend dito. Alam mo ba nung una akala ko normal na padlock lang siya. Ngayon ko lang guys nakita. Ikaw pala to. Ito guys, yung tinginan ng mga biyahe ng departure. So yung atin, nasa pinakababa, 727, Madrid, PTA, Atocha. Tapos, ang mismong via or parang platform natin wala pa. Nakikita nyo to? So, dito makikita nyo kung anong oras lalabas yung platform nyo. But, nakalagay dyan, access 6:27. So, 6:27 pa natin makukuha kasi ang aga-aga nating dumating. Time check, it's already 6:07. So, 6:07 pa lang. Mag-wait pa tayo. Ayun guys, platform 1 tayo. And also, tiga nyo. Tayo po yung pinakauna sa line. Kasi gusto ko, mauna tayo para makuha natin yung space ng luggage. Para yung mismong storage, mapasok agad natin. Kasi may mga storage yan, di ba? Yun ang target talaga natin. Okay guys, tayo ang pinakauna. Pababa na tayo. So basically, in-scan doon sa taas. Hindi ko na ipakita kasi super bilis ng mga pangyayari. In-scan doon yung QR code na makikita nyo sa Trainline app kung saan tayo bumili. Then, ito na. Dito na natin iintayin. Yan. Liwanag dito sa station nila na to. And again guys, be mindful sa mga pupuntahan nyo ha. Ito yung itsura ng QR code. Hindi naman na to valid by the time in-upload ko to. So, papakita ko na lang. Yan yung i-scan nila. And also, wait lang. Tignan nyo mabuti yung car number nyo. Kaya lang dito kasi walang nakalagay oh. Walang nakalagay yung parang sa Japan na nakalagay. And also, delayed. Makikita doon sa app, trip to Madrid Atocha, delayed, 7:28. So, saglit lang naman na delay. So, 1 minute lang. Guys, finally, ayan na yung train. Ayan guys, nilagay natin yung maleta natin here. Lahat sila, nagsisiksikan doon. Hindi nila nakita, meron ditong part oh. Mga numbers, kung nakikita nyo. Ayan, so 1A, 1 dito. 15A tayo. Dito tayo, 15A. This one. Ito yung atin guys. So guys, malapit na tayo sa Madrid. So ayan na yung train going there. Ito yung makikita nyo dito. Puro mga palayan, mga bundok. Saka wala kayo makikita view. Wala ko nung una may makikita napakagandang view. Ganyan, mga rolling hills, mga magagandang mga bahay na magkatabi, ganun. Pero walang ganun. Ay, nakatulog lang ako ng part na yun. Hindi ko alam. Guys, nag-announce na next station na is yung Madrid Atocha. And so guys, ito yung view papalapit sa Madrid. Ganyan pa din. Para mga kalbong bundok pa din. I mean, kalbong mga hills. Na guys, we're here. Ang dami na natin nakikita mga train tracks here. Okay, so tapos na. Dito na ngayon tayo sa Madrid Atocha. Guys, kunin na natin yung maleta natin. Dito siya. Here. This one. O diba, hindi siya nawala dahil dito sa lock na to. Welcome to Madrid!
Ayan guys, dito tayo sumakay. Bye-bye! High-speed train na pangalan ay Refe Ave. Natutuwa talaga ako. Like kasi noong nakaraang trip natin, before this one kasi, yung Japan guys. Yung Japan trip, before tayo magpunta dito sa Europe, napakainit doon, init na init tayo. Tapos dito, sa Europe naman, parang ang lamig na ganun. Kaya kumaga, di ba New Zealand? After ng New Zealand kasi, nagpunta na tayo ng Japan. Then after Japan, nagpunta na tayo dito. So basically, isang trip lang tayo na initan ng todo-todo, which is Japan. Nakakatuwa. Ang ganda ng thank you Lord sa pag yung aligned lahat ng mga gusto nating weather sa mga trip. The itsura. In fairness ang linis. Ang linis ng train station dito sa Madrid. Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes. Ay, gusto ko to. Meron silang pag ganito. Pero parang mas okay dun sa kabila. Dun sa parang escalator na hindi flat. It's already 10:20 AM dito. And kaya nang gawin natin, kumain na muna tayo ng brunch natin. Kasi 2 PM pa yung check-in. So wala tayong gagawin kasi yung araw po ngayon, ito yung kumbaga parang rest day natin. Technically, at hindi tayo pwedeng lumabas muna ngayon dahil kailangan nating magtrabaho. Opo, marami tayong pending videos. Sundin lang natin tong salida. Salida means exit. Terminal de Salidas. Terminal departures. Wow! So merong arrivals Paul atake pala dito. Minis may mga nag-aantay ganun. Walang kainan sa paligid dito. I mean, dyan andito tayo walang kainan. Ayun nga guys, meron dito arrivals, yung parang mga magpipick upan. Dito nag-aantay mga tao. So if ever, kung meron sa inyo siguro magpipick up na airport, I mean yung parang transfer ganun, baka dito yun. So sumakay tayo sa metro. But before that, bumili muna tayo ng metro card. Okay, Atocha Cercanías. Ayan, ito yung metro area. WC dito, if ever, kung meron sa inyo gusto maghanap ng toilet, meron agad sa bungan. Okay, so dito yung metro. Ay, ano to? La Posa Cafeteria? Ayoko ng ganyan muna. So ito yung kakainin guys, if ever, Kain agad ng ganyan. Como Express ang pangalan ng area na to. Como guys means eat. So mga tinapay siya. So puro bread. Bread. Ito guys, bibili tayo nito sa public transport card office nila. Mag-apply tayo for tarjeta transporte card. So guys, ayan. Paano ba to? English purchase transport card. Ay, ito. Ayan, 10 journey tayo. Okay, accept. 7 point combined. Ano tong Metrobus? Kapag ka-combined, okay. So, 10 journey yung ticket natin. Okay, so 10 trip siya. So, pwedeng Metrobus lang, combined, or ito. TFM. I think mag-combine tayo para lahat. Pag yung combined, 10.90 euros. Okay, yan na lang. Yes. So, insert money. Insert yung card. Gcash card yung pinasok natin, ha? So, pin. Ayun na. Charge in process. Please wait and chuchu. Yay! Our card is here. Ayan guys, nakabili na tayo ng transport card natin dito sa Madrid. So, kung sasabihin niya, bakit bumili pa tayo ng ganito? Need po ito and also, nangungalit tayo ng transport card talaga. So, meron tayong pwedeng sakyan, which is andito siya sa likod, mga nakasulat. So, mainly trains and buses natin to. Doon natin gagamitin. So, Pinar de Chamartin. So, doon tayo bababa muna sa Estación del Arte. Dito na muna tayo sa next station. Kasi doon ako nakakita ng mga fast food. So, mag-fast food na muna tayo, guys. And doon muna tayo tatambay kasi. Para medyo comfy tayong tumambay. Dahil matagal pa yung check-in time, di ba? Ito, guys, ang itsura ng platform here. Ang ganda, ya. Di ba? Guys, ayan, nakalabas na tayo sa Estación del Arte. Guys, namali ako ng buhat. Ang sakit ng braso ko. Like literally parang yung muscle. Ang sakit. Ito yung itsura dito. Tawid tayo. Punta tayo dun sa McDo. Sakit ng braso ko. Ang ganda dito. Grabe, ang bilis ng switching, no? Pero sumasakit yung braso, tapos biglang ang ganda dito. Here inside
Our first McDo here sa Spanya. May pistachio. Log in. Takeaway para sure. Okay, so walang rice again dito. Nasa ibang bansa tayo. Feeling ko deserve natin mag-ice cream for the first time ngayon. Ayoko ng burger. Wala bang chicken? Ano to? Nuggets? Ano to? Camembert? Camembert? Ano lasa nun? Ang galing, may menu for you na something na ganyan. Ang mura ha? 5 euros. Isang set na. Ang mura. Kaya guys, karamihan sa mga nagpupunta sa Europe, puro fast food yung kinakain kasi mas mura sa fast food. I can attest to that. Ay, Mac Extreme Double Dip in Cheese. May dip in cheese. Okay, sige, mag-dip in. Ay, wait. Ano to isa? Walang dip in cheese yung iba? May full menu. Ayan, full menu. Okay, sige. Okay. Dip. Ito. Mag-large tayo. Dessert mo natin. $18 ang mahal ha. Pero sige, hayaan mo na. Extra sauce. Mag-sauce ba tayo? Anong lasa nito? It's $0.60. Mahal, wag na. Sa drinks, ito gusto ko iced tea. Serve natin yan. Saka pistachio, please. Yan. Ito ang ating order. So, magkano siya? Saan nakikita? To order. 18.37. Let's go! Ito na guys ang ating lunch. Magtatagal tayo dito. Hindi natin uubusin agad. 7 o'clock na check-in. Just kung anong oras pa lang. Aga-aga natin dumating. 11:07. First meal today. Guys, alam niyo, hindi ko na sana ito i-video, pero bakit yung fries dito sa McDo sa Spain, iba yung lasa kumpara sa fries sa McDo sa ibang bansa? Like, kahit sa atin. Favorite fries ever ko yung fries dito sa McDo, pero guys, iba yung lasa. Hindi ko type yung dito sa Spain. I don't know. Hindi ko ma-explain. Parang yung loob medyo rough. Pagkakainin mo siya. O itong akin lang to. So, yung mga nakatira nga po dyan sa Spain, ganun ba talaga? Ganun talaga yung fries here? Or iba lang yung na-serve sa akin? Guys, tapos na tayong kumain and pupunta na tayo ngayon doon sa ating hostel. And mag-Uber na tayo muna ngayon kasi guys, napakabigat talaga ng maleta natin tapos puro hagdan kasi. So, ang nangyari, ang sakit talaga nito, like literally, itong braso. Itong, ano to? Ito, hindi ko ano, pero ang sakit talaga niya. So ngayon, magbubook tayo. Mag-check tayo sa Uber, 8.90 euros. So, via PayPal yung ating ipambabayad. Okay, let's go. Ayun na, naka-request na tayo agad. Super dali lang niya. Kung ayaw nyo ng PayPal na pambayad, pwede namang cash and pwede ding card nyo. Pwedeng Visa, Mastercard, ganun. Super dali lang. Ayun guys, block na 48059. Ayun na, nakasakay na tayo. So, it's giving Toyota VUC. Okay, so ngayon guys, nandito na tayo. Ibinaba na tayo ngayon and time to look for our hostel. Wait, 55 eh. Okay guys, so this is our room. Ito yung hostel flat. Ano yung flat 55 hostel? Pero dalawa yung pangalan niya. Nung una nung hinahanap ko, ang pangalan pala nito na ay New Dream Hostel. So yun po, dalawa yung makikita nyo sa Google. And if ever kapag kunyari dito kayo mag-check-in sa Google Maps, lalagay ko dito sa screen, yung ita-type nyo, yan po ito. And ito po, nabook po natin to sa halagang, wait lang, sa halagang 19,955 pesos. Yung link ilalagay ko na lang sa ibaba if ever na magugustuhan niyo tong room tour natin. So, yung 19,000 plus pesos na yon ay good for 4 days and 3 nights yon. So, basically, for me, parang tingin ko, mura na siya kasi private room to, tapos 4 days. Yun nga lang, shared yung bathroom. Okay lang naman kasi malinis. Nakita ko kanina. Ngayon, tara, room tour ko kayo. Actually guys, ayan na mismo yung pintuan and super, ano lang niya, super liit lang. I mean, maliit lang yung room, parang pa-square lang. So, ito yung pintuan. Meron diyang table. Meron pa chair dito. Meron dito pa salamin. Meron diyang hanger. Also, aircon. Ito ang mahalaga sa atin. Ito yung remote ng aircon. Ang cute, ang liit. Like literally. And also, meron sila ditong TV na may Netflix and Prime Video.
Tapos guys, ito na itsura ng bed. Ganyan lang siya. Square lang talaga yung room. At least double bed. Malaki, hindi ganoon kasikip. 3 po yung pillow na pinrovide nila. And meron ditong night lamp. Tapos ayan yung ilaw. Toink, toink. Okay. So ito po. Then ito, yung curtain. Actually, alam nyo, ang liwanag niya. Like yung tipong parang ang neat sa mata. Pagka titignan nyo, ganun yung na-visualize ng eyes natin. Tapos kapag winter naman, meron ditong heater. Siyempre, pagka kunyari, pupunta kayo dito ng winter months, ganun po. Tapos ayun, no? Tingnan niyo itsura ng labas. It's giving Europe talaga. Hello, Madrid! Di ako makapaniwala na sa Madrid tayo. So yun lang guys, ganun lang kaliit yung room. I mean, malaki yung room, don't get me wrong. Ang ibig sabihin kasing maliit, yung parang pa-box type lang na style. Yun, so ganun po itsura niya. And maliwanag. Tapos ito. Wait, nasa bulsa eh. Ito yung susi. So mamaya papakita ko sa inyo to kung paano gamitin. And ngayon papakita ko muna sa inyo yung shared bathroom. Ay, bakit nakasara? Okay. So ganun guys, dito pala. Motion detector yung mismong mga ilaw. So, ito yung parang pinaka-lobby. Pero yung pinaka-lobby talaga nasa 3rd floor. Okay? So, yan po. And may pa-heater din dito. Ito yung shared bathroom. Wala pang gumagamit actually. Makikita ko sa inyo. Ayan siya. Diba ang linis? Alam nyo ang bango ngayon. Like literally ang bango. Yun nga lang ang iniisip ko. Paano kapag ka nagsabay-sabay, diba? Pero ganun talaga. Yun ang presyo na binayaran natin. May shared bathroom. Oh, tapos meron dito pa ganyan din. May pa hair blower. May pa hand soap. Diba? Hi, Ivan. Are you happy? Yes, I'm happy. Patayin na natin. And ito pala yung password ng Wi-Fi. Okay. Picture natin. Iba kasi Wi-Fi dun sa baba. Tapos, ito yung itsura ng likod ng pintuan. So, basically, kunyari mag-check out kayo. Ihuhulog nyo lang dito. Saan ba? Ayan, dito nyo ihuhulog yung key. Kasi madaling araw tayo aalis dito. Ay, hindi. Tanghali pala. So, ihuhulog lang dyan. Ano to? Ano to? Paano to? Para makita yung tao sa labas. Ang galing naman. Ganun pala. Makakatuwa yung mga style ng mga atake dito. So, ayan po. May room dyan. Sige, pasok na tayo. Ang room natin, 501. Tapos guys, ang nagustuhan ko dito, tignan nyo kung gaano kabilis yung Wi-Fi. Tignan nyo, umabot ng 200, 250. Oh, 280 na ngayon, something. Ang bilis. Kaya yan pa lang, approved na sa atin talaga. Kasi knowing na budget to and hostel, di ba? Okay, so naayos ko na yung mga dapat ayusin. Nilagay ko na yung mga gamit ko ulit dito. Nakasabog na, opo. So now, tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa mga previous clips, is itong day na to parang rest day lang talagang ganyan. Pero, hindi ko kasi naipakita sa inyo yung pagpasok dito. So ngayon, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yun. Tapos bumili na tayo ng dinner natin. Like yung dinner natin na mamaya pa naman natin kakainin. Pero kasi gusto ko, mamaya nakahiga na lang tayo dito, nakaligo na, ganyan. So basically, this is the rest day. And bili na lang tayo ng parang mga meal na ilalagay natin dito. Okay, so meron ditong pa-table, diba? Bumabas na muna tayo. Ganyan siya buksan. Pull. Yan. Oh, ang araw. Tapos, LL yung key-clip. Ito siya. Flat 5.5. So, tatanggap ng card. Merong toilet. May aircon. May heater. May landline and also may wifi. Yun yung mga indication ng mga signs nila here. Ganito itsura ng lift. Kahit saan dito ganyan. Very makaluma. So, sa ground floor tayo. Ito guys, itsura nga pala ng ano dito, ng elevator or ng lift. So, first floor, third floor. Dito, sa third floor yung front desk. So, ayun yung ano, iisa lang may-ari niyan. So, pwedeng flat 5.5, New Life, saka New Dream yung pangalan ng hostel. Pero dito tayo sa flat 5.5. But again, iisa lang yung front desk niyan. Okay, so ito guys, sa itsura ng pintuan ng flat 5.5. So, may 5.5 diyang nakalagay. So, dyan papasok. So, pumunta na muna tayo sa Carrefour Express. Bumili na muna tayo ng ating food. Then, balik na tayo agad dito. Ito yung itsura ng paligid ng hostel natin. Ito meron agad dito ang Japanese resto. Yan. Tapos ayan, nasa labas. Ayan na mismo yung train station. Which is Noviciado. Yung malapit sa atin. Ganda ha. Tignan nyo. Grabe, Espanya yung paligid natin. Tuwa. Bukas tayo mag-iikot dyan. Ito yung babaan.
Yun nga lang, hindi siya lift. Kasi guys, alam niyo, napapansin ko, masyado kasi nating sinasagad minsan yung mga ginagawa natin in life. Nakakalimutan na natin mag-rest. Sabi ko, okay, ito, lalaan na muna natin ito. Bukas na lang tayo mag-full exploration ng ng Madrid. Meron namang may hamon iberico. Doon natikman natin yan, pero sa fries lang. Parang gusto kumain ng mga ganyang klaseng food naman sa mga susunod. Na tayo dito sa Carrefour Express. Bili lang tayo ng stock natin. Again, ang lapit lang niya. Ito, meron din ditong establishment na maganda. Ay, naku. Wala mang basket. Oh, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga pa-meal silang ganito. Salad. Parang Amat's Kay salad. Yay! May salad ulit! Ito guys, nagustuhan ko siya like literally. Ito na lang yung i-dinner natin. Salad. Tignan nyo, ang mura lang niya. 2.49. Lahat na yan. May dressing na. Meron ng mga yung cheese. Caesar salad lang may yung available. Wala lang New York. Sige, ito. Ay, ang mura naman. Meron ditong donut. Yung donut, 0.59 lang. Bili tayo. Paano ba? Dito ba kukuha? Ito, tama ba? Ito yung pangkukuha. Gloves. So, yun yung pangkukuha. Ikakamain lang, ganun. Teka, uy. Ayun na naman. May pa-rice na naman dito. Ayan, guys. Ang mga food here. Yung hostel natin ngayon, wala kasing available na na ref. Dito ulit sa previous one natin. O, kompleto dito. Sa Carrefour Express na to sa malapit sa hostel natin, guys. I suggest that one. I highly suggest. I mean, ganda. Kompleto. Like parang 7-Eleven siya abroad, pero complete. Ayan. Ito yung mga juice na malalaki. Pero di natin need yan. Ito din, meron din silang sushi. Kaya may expiration ito. 9/13, so sa 13 yung expiration. Basically bukas, expired na siya. I mean, hindi na ganun ka-fresh. Oh, ito yung kinain natin. Makakatawa naman. So, salad. Kailangan may isa pa. Hindi pwedeng ito lang. Hindi tayo mabubusog dito. Okay, so parang I think ganun nga. Itong gloves. Susuot natin siya. Tapos dudukutin lang natin yung mismo tinapay. Mura kasi 0.59 lang. Tipid-tipid na muna tayo. Hindi dapat laging sa mamahalin kumakain. Yan ang ating dapat matutunan in life. Dapat balanse sa mahal, saka sa mura. Bakit kasi nasabing sa mahal? Kasi sa mahal po yun po yung mga trending. 0.59 tong donut. So, Napolitana? Is that delicious? Is Napolitana delicious? Sige. Pili tayo. Ay! Pinawakan ko! Itong isang side para malinis. Ito po ang ating binili. Isang Napolitana chocolate, tas isang donut. O, diba? Tas isang salad. Parang feeling ko busog-busog levels na tayo nun. Ayan guys. So, meron mga fusty dito, ganyan. May tubig kasi tayo dun, kaya lang kukunti na lang eh. Feeling ko okay na yung water dun, pero mamili naman tayo ng iba. Yung may lasa, diba? Parang ang pinakamura itong Nestle Lemon. Lemon. Ang galing, may San Miguel dito. Ito ba yung sa Pilipinas? Is this Philippines? Grabe. Masyado na naman tayo na curious dyan. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa Fusty. Ito mura. Ay, hindi. Nestle pala. Para 1.45 lang. Here. And we will use our Gcash card again and again. Ito guys, 6.39 euros. Yan. Gracias. Gracias. Ayun na yung nabili natin. Now, ito na. Ito lang ilabas natin. As you can see. Hola. Hola, hola. Yan na siya. Tapos yung hostel natin, itong building na to. Ang init dito sa Madrid guys. Mas mainit dito kumpara sa Barcelona. Like literally. Yan, go na siya. Na-truck yung ice natin sa mga fruits na to. Wow, 1.50 euro. 2 euros yung mansanas. Ang mahal. Ang ganda ng eskinita ng hostel natin, no? So guys, ito yung building ng ating hostel. And if ever kapag po gusto niyo same ng hostel natin, is ilalagay ko yung name dito sa screen. Itatype niya sa Google Maps to navigate this one. At kung gusto niyo i-book yung link, ilalagay ko sa ibaba. Then again, ito po ang mga hostel na meron dito. Abel, Victoriano, New Dream, and Flat 55. So itong New Dream at Flat 55, isa ang may-ari. According na sa receptionist. Kunyari, hindi yan nabubuksan, di ba?
So, may susi tayo. Wait. Our key. Our key sa success. Ito ba? Yan. Ito ang ating key. Okay na natin. Ganito itsura ng entrance po ng ating hostel. So, basically, medyo mandilim siya. Huwag kayong matatakot. Pero ganyan talaga. Maganda yung review. Yung reviews ng hostel na to, like, puro Pinoy yung mga nakita ko online. Kaya sabi ko, okay. Approve to. Basta may Pinoy kasi na nagre-review online. Yan yung nakakapagpatagdag points para pwede natin kunin din. And again, third floor. Third floor muna tayo. Manghiram tayo ng ng bath towel muna. Yan. Ito yun eh. Hola. Can I borrow towel? Okay. So guys, ito yung reception nitong Hostel 55 and New Dream. So dito yung receptionist. So dyan tayo nagpakita ng passport natin. Tapos ito yung isang floor. Actually sa third floor to. So may mga rooms dyan. And yung pinakadulo na yun yung shared bathroom. Meron din dito mga rooms na may private bathroom. Depende yan. Siyempre mas mahal yun guys. Guys, nakakiram na tayo. Makakaligo na tayo. So ano naman dito? Ito naman. Ayan, tama. Okay guys, so andito na tayo ngayon. So, napisa ko yung bread. So ito yung binili natin doon na Napolitana. Tapos, Nesty and this salad. So this is our dinner. Light dinner? Light dinner ba to? So, ang binayaran natin, kasi Gcash tayo, di ba, nagbayad? So, 428 pesos yung bumawas sa atin. Okay. So, parang tingin ko mura siya. Ang dami na nito. Mabubukin na tayo nito. Tapos ganun, di ba? So now, before we end this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience natin from Barcelona going dito sa Madrid. Via train, okay? So far po, okay siya. Super smooth. Nagustuhan natin. Like, literally. So, nung una, nagtataka ko. I mean, hindi nagtataka. Ano yung tamang term? Nakalimutan ko. Nung una, nagdadalawang isip. Yung pala. Nung una, nagdadalawang isip ako. Sabi ko ganyan, mag-aeroplano na lang ba tayo? Or, mag-train? Bakit kayo iniisip na mag-aeroplano? Kasi, nasa isip ko ngayon, wala Barcelona card. So, parang, magte-train papunta doon. Para alam mo yun, para libre na at all. Yung, tawag doon? Yung papunta doon sa Barcelona El Prat Airport. Kasi meron tayong access pa, di ba? So, parang yun ang gusto kong gawin sana. Kahit malayo yung airport, kasama naman doon sa card. Pero sinabi kong ganyan, kapag ka kasi train, guys, pag train yung sasakyan nyo, makakita kayo ng view. Though, yung view na makikita nyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, parang mga small hills lang na mga kalbo. Tapos yung iba mga bahay na konting cute-cute lang. Pero hindi yung tipong parang talagang tabi-tabing mga Spanish houses yung mga makikita. So, yung experience, okay siya. Experience-wise, okay siya. And sa price naman, parang tingin ko medyo mahal pa nga yung binayaran natin. Again, yung price po ng train natin from Barcelona going here sa Madrid. Ito, ilalagay ko dito. Hindi kasi siya fixed price. Like, di ba yung Shinkansen, yung mga Kansai Pass, yung mga Tokyo area pass, ganyan, sa abroad, ay sa Japan, is mga fix yan, di ba? Tapos yung sa mga ibang bansa. Pero dito po, iba ang presyo. Kapag ka mag-walk-in kayo, medyo pricey na siya, yung kapag ka same day na walk-in. Tapos kapag ka kunyari malapit-lapit na, iba na rin yung presyo niyan kumpara sa nag-book kayo ahead of time. So basically, tayo kasi, tinignan ko kasing mabuti pa muna. Like, yung sa pagpaplano natin, meron tayong mga inialat na days for Spain, days for Portugal, days for France, days for Switzerland, and so on. Pero yung days natin sa Spain, yun muna yung pinag-iisipan ko kung gaano kahaba tayo sa Barcelona and gaano kahaba sa Madrid. So yun, hindi natin siya pinlano agad-agad. Kaya sinabi ko ganyan, okay, sige, pag-iisipan ko mabuti kasi gusto kong puntahan yung pareha. So, iniisip ko noong 4 days ba ako dito, tapos 3 days dun sa isa, kasi yun lang yung nakaalat for Spain. So, nung napag-decidean ko, 1 month before na lang, 1 month na lang, trip na natin ngayon. So, nakapag-book tayo na. Actually, binook ko tong train line ticket na to, nasa New Zealand tayo. So, 3,000 plus yung nabook na natin, pero pwede pa siyang mas mapamura, okay? Again, mag-book kayo ng mas maaga kung gusto niyo ng train.
And madaming mga train lines na available o mga train na mga brands, ganyan, na available from Barcelona going here sa Madrid. Pero tayo, yung nasakyan natin is yung Renfe Ave. Yan yung nasakyan natin. So, yung mga ibang train line, ilalagay ko dito. Okay? So, kayo na lang bahala mag-check. So, doon sa Barcelona Sands, okay siya. Hindi naman pala nakakalito. Akala ko nung una nakakalito. Siyempre, kapag ka first timer, kahuhusgahan mo, diba? So, akala ko nung una nakakalito, pero hindi naman pala. Dito sa Madrid medyo parang nakakalitong konti. Kasi parang may mga papasukan kapag ganyan. Tapos, walang mga elevator or lift. So, yung maleta natin, kailangan natin buhatin. Ito nga, masakit na kasi itong ganito ko. Ewan ko ba, parang mali ata yung buhat kung ganyan. So yun lang naman. Yung sa Barcelona, okay yung train station doon, which is Barcelona Sands. Yung Madrid Atocha, medyo nahirapan tayo mag-navigate ng mga lift. Sa lift tayo nahirapan. Ang maleta natin, almost 30 kilos, diba? So, yun lang naman. So, from Atocha, going dito naman sa hotel natin, diba nag-Uber na nga tayo from there pa lang sa McDo. Pero pwede din namang mag-bus or mag-train kayo. Kayo bahala kung anong option ang gusto nyo. Pero tayo kasi for convenience is nag-Uber na tayo muna. Then, yung transport card nga pala, bumili tayo. Nakita nyo naman. Ang binili natin is may 10 train journey tickets. So, hindi na tayo nag-unlimited ngayon kasi nung una, iniisip ko sanang mga parang tourist pass, ganyan. Meron kasi mga available na tourist pass. Pero sinasabi ko, yung Ola Barcelona card kasi, hindi natin siya nasulit talaga. Sinabi ko naman sa inyo yun, di ba? Sa previous vlog. So, ngayon, titignan ko na muna yung 10 na journey. Tapos kapag kunyari kulang pa siya, magdagdag na lang tayo ng magdagdag, di ba? Ganun na lang. So, yun lang naman guys. Super okay yung experience natin going here sa Madrid. And ang first impression ko sa Madrid pa lang, nung nagpupunta pa lang from there sa McDo going here, kasi nag-Uber tayo, ang ganda ng Madrid. Ang ganda ng Madrid. To be honest, medyo in-underestimate ko yung Madrid. I'm just being honest sa inyo, kumpara dun sa Barcelona. Kasi, pagka Spain, kasi parang Barcelona yung nasa utak ko talaga, like literally, parang iniisip ko, oh my god, ito yung Barcelona, ganyan. Pero nung nakita ko yung Madrid, guys, ang ganda. Magkaiba yung ganda nila. At yan yung makikita niyo sa mga susunod na vlog. Titignan natin kung ano, pagkukumparahin natin yan bago tayo umalis dito sa Espanya, okay? So yun lang guys, maraming salamat. If ever kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa part na to, mag-subscribe na kayo. And happy 71,000 subscribers. And if ever, kung kayo po ay hindi pa nakaka-follow sa ating Instagram account and TikTok, feel free to do so. Yung social media handle natin, ilalagay natin dito sa screen. Again, maraming salamat po. Abangan niyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Europa. Again, I'm Nick Guzman. So, yun lang. Peace!